Ang pagmamahalan at pagtitiwala ang siyang nagbubuklod sa isang pamilya. At ito ang pundasyon na siyang sinusubok madalas ng panahon. Minsan ay hinahamon din tayo ng buhay kung gaano kalaki ang kaya nating isakripisyo para sa ating pamilya. Pero paanong ang parehong tiwala at pagmamahal ang siyang naging sanhi sa pagkamatay ng isang pamilya sa bansang India? Ano nga ba ang tunay na dahilan kung paanong ang tatlong henerasyon ay natapos sa loob ng maikling panahon? Noong petsang July 1, 2018, ang pagsisimula ng panibagong buwan ay siya palang pagtatapos ng tatlong henerasyon sa India. Ito ay isang balita na nagdala ng matinding takot sa bawat nakapanood nito sa telebisyon o kaya'y mismong nakasaksi sa pangyayaring ito. Dahil 11 katawang walang buhay ang natagpuan ng mga pulis sa loob ng tahanan ng pamilyang Batay sa Burari, Delhi, India. Sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking palaisipan ay kung sino kaya ang salarin sa karumaldumal na krimen na ito. Ang Chundawat family o kilala ng kanilang mga kapitbahay bilang ang Batay ay naninirahan sa kanilang dalawang palapag na bahay sa bayan ng Sant Nagar sa Burari, India. Sa loob ng 20 taon na paninirahan sa bayan ay nakapagpundar sila ng kanilang sariling negosyo. Ito ay ang kanilang grocery store at plywood shop na siyang minana pa ng kanilang pamilya mula pa sa naunang henerasyon ng Chundawat. Kilala ang bawat miyembro ng pamilya bilang mababait at madaling lapitan. Hindi rin sila madaling makalimutan, kaya't laking gulat ng buong bayan nang salubungin sila ng isang masamang balita. Kinaumaga ng July 1, 2018 ay dumaan si Gurcharan Singh sa tapat ng bahay ng mga Chundawat upang ayain si Lalit Chundawat, ang nakababatang anak ng pamilya, para sa kanilang regular na paglalakad tuwing umaga. Ngunit laking pagtataka ni Gurcharan nang wala siyang abutang tao sa labas ng bahay ng mga Chundawat. Pati ang grocery store nito ay karaniwang nagbubukas ng maaga ay sarado rin. At napansin din niya ang alaga nitong aso ay hindi mapakali sa kanyang pwesto. Kaya't minabuti niyang pumasok sa bahay upang tingnan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Patay malisya siyang pumasok sa loob ng gate ng bahay dahil wala siyang ideya kung ano man ang kanyang makikita, at laking gulat niya nang hindi lamang aso ang sumalubong sa kanya sa loob ng bahay. Hindi maipaliwanag ni Gurcharan ang kanyang nararamdaman dahil laking gulat niya nang makita niya ang 10 katawan ng pamilyang Chundawat na nakabigti sa bakal na haligi ng kanilang kisame, at kasama na rito ang kanyang kaibigan na si Lalit. Bagamat nagulat, minabuti niyang usisain ang lugar at sa tingin niya ay buong pamilya ng Chundawat ang nakasabit sa kisame ng bahay na wala ng buhay. Pati na rin ang anak ni Lalit na natatandaan at nakikilala niya, pero tiningnan niyang mabuti ulit ang mga katawan at napansin niyang kulang ito ng isa. Mabilis niyang tiningnan at inikot ang ibang parte ng bahay upang hanapin ang nawawalang miyembro ng pamilya na si Narayani Devi, ang pinakamatanda sa pamilya at siyang ina ni Lalit. Ngunit pagpasok ni Gurcharan sa isang kwarto ay nanlumo siya nang makita niya ang kalagayan ng matanda. Wala na rin itong buhay nang abutan niya. Dahil dito ay mabilis siyang tumawag ng mga pulis upang maimbestigahan ang nakagugulat at karumaldumal na pangyayari. Samantala, sa paglabas ni Gurcharan ay nabulabog niya ang mga kapitbahay, kaya't personal din nilang nasaksihan ang nakita nito sa loob ng bahay ng mga Chundawat. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ay mabilis nilang ininspeksyon ang lugar at dalian nilang pinalis ang mga nakikichismis sa pangyayari. Mula sa inisyal na pagsusuri ng mga pulis ay una nilang inirehistro ang kaso bilang isang klase ng murder o pagpatay. Ngunit nang makita nila ang ilang diary sa loob ng bahay ay unti-unti silang napapaniwala na isa itong mass suicide at hindi ito gawa ng kung sino mga tao mula sa labas ng pamilya. Bago masinsinang ikutin ng mga pulis ang bahay ay inilabas muna nila ang mga katawan ng miyembro ng pamilya at kumpirmado nga na ang buong pamilya ng Chundawat ay siyang binawian ng buhay. Mula sa pinakamatanda na si Narayani Devi, ang 3 anak nito na sina Bhuvnesh, Lalit at Pratibha, ang 2 babaeng manugang nito na si Savita at Tina, at 5 apo nito na sina Priyanka, anak ni Pratibha, Nito, Monu at Dhruv, na anak ni Bhuvnesh at Shivam.
ang nag-iisang anak ni Lalit. Matapos ang masusing investigasyon at pag-iikot ng mga pulis sa crime scene, ang kanilang natagpuang diary ang siyang naging pangunahing ebidensya ng mga ito sa insidente. Ngunit 11 na diary ang natagpuan nila na bumubuo para sa 11 taon. Ang diary na kanilang natagpuan ay pagmamay-ari ni Lalit. Bagamat siya ang pinakabata sa kanyang pamilya, ay siya naman ang nasusunod at namamahala sa kanyang buong pamilya. At lumalabas din na sa investigasyon na maaaring si Lalit ang siyang nagpasimula ng lahat dahil sa mga nakasulat na laman ng mga diary. Ayon sa kanilang kasaysayan, taong 2007 nang mamatay ang tatay ni Lalit at ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malubhang trauma sa kanya. Natuklasan din na nagkaroon ng aksidente noon si Lalit na siyang dumagdag pa sa kanyang trauma kung kaya't na-diagnose na siya na may post-traumatic disorder. At dahil dito ay hindi siya makausap ng kanyang mga kamag-anak sa loob ng 1 taon. Hindi siya nagsasalita at buong akala ng kanyang pamilya ay tuluyan nang nawala ang boses nito. Ngunit patapos ang 1 taon ay milagrong nakapagsalita ulit ito. Sa kabila ng mga pangyayaring ito ay kinuwento naman ni Lalit sa kanyang pamilya kung paano siya gumaling. Sinabi niya na dinadalaw siya ng kanyang ama sa kanyang panaginip at binigyan siya nito ng listahan ng dapat gawin upang bumalik ang kanyang boses. Dahil sa kwentong ito ay nakuha niya ang tiwala ng kanyang pamilya, kaya't simula noon ay pinaniniwalaan na nila ang bawat salita nito, lalo na't kung ang kasunod nito ay ang pangalan ng kanilang ama. Pero ang mga sumunod na nakasulat niya sa kanyang diary ay siyang nagbigay ng matinding takot sa mga pulis. Matapos ikwento ni Lalit ang kanyang unang karanasan ay nasundan pa ito. Hinikayat niya na sundin siya ng kanyang pamilya dahil sinapian umano siya ng espiritu ng kanyang ama at sinusubukan nitong mapalapit muli sa kanyang pamilya. At sinunod naman nila ang mga payo ni Lalit na galing umano sa kanilang ama na naging dahilan upang mas lumago ang kanilang negosyo. Kung kaya't mas lalo pang napaniwala ni Lalit ang kanyang pamilya. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Lalit sa loob ng 11 taon. Ngunit mayroon pa lamang huling utos ang kanilang ama para sa kanila. Dahil sa kapanipaniwalang kwento ni Lalit ay walang kahit sino man sa kanyang pamilya ang naglakas ng loob na tumiwalag at lumabag laban sa kanyang mga salita. At makalipas pa ang ilang panahon ay dumating na ang araw na ipinaliwanag niya ang huling habilin ng kanyang ama. At ito ay ang kriya o ang ritual kung saan ibibigay nila ang kanilang mga sarili ngunit sa isang tamang paraan. Tatagal lamang dapat ito ng 10 hanggang 15 minuto at dapat ay mabubuhay pa rin sila hanggang sa matapos ang ritual dahil darating umano ang kanilang ama upang iligtas sila. Dahil sa laki ng tiwala ng pamilya sa bawat salita ni Lalit ay sinunod nila ang kagustuhan nito. Kinolekta nila ang mga kailangang gamit mula sa upuan, sa mga tela at sa wire na gagamitin nang hindi pinapahalata sa kanilang mga kapitbahay ang kanilang mga galaw. At dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Ito ay ang katapusan ng buwan ng June 30, 2018 at siya rin palang pagdating ng katapusan ng 3 henerasyon ng pamilyang Chudawat. Sabay-sabay nilang ibinitin ang kanilang sarili sa bakal na haligi ng kanilang kisame. Nakapiring ang kanilang mga mata, nakatape ang mga bibig, may pasak na bulak ang kanilang mga tenga, nakatali din ang kanilang mga kamay at paa habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang ama upang isalba sila. Ngunit malayo ang nangyaring katotohanan dahil sa halip na dumating ang kanilang ama ay ang kanilang buong pamilya ang susunod dito na nasa kabilang buhay na. At ayon sa mga eksperto ay isa itong kaso ng shared psychotic disorder kung saan ang mga miyembro ng pamilya ni Chudawat ay sumunod sa mga salita ni Lalit ng buong tiwala at walang pag-aalinlangan kahit alam nilang buhay nila ang magiging kapalit. Sa kasalukuyan ay mayroon ng bagong nakatira sa bahay ng mga Chudawat, isang pathologist na balak gawing klinik ang unang palapag ng bahay. Mas maganda na nagagamit ang bahay na ito lalo na't sa mga kaaya-ayang bagay. Pangbalanse ito sa mga hindi magandang karanasan ng mga tao dito na naging dahilan upang pangilagan ito ng karamihan. Sa huli, ang pagsunod natin sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya
ay likas na sa atin dahil isa itong paraan ng pagbibigay ng respeto sa kanila, lalo na't parte ito ng kultura na ating nakalakihan. Pero dapat ay alamin din natin kung ano ang tama at mali at sabihin sa kanila kung hanggang saan ang kaya nating isakripisyo para sa kagustuhan nila, dahil hindi kailanman sapat ang pagmamahal at matinding tiwala upang isakripisyo mo ang iyong buhay para sa isang pangako na walang kasiguraduhan.